posibleng maharap sa diskwalifikasyon ayon sa COMELEC. Mga kandidato, pumalag! Mga tutol na magtalaga si Pangulong Arroyo ng bagong Chief Justice nangalampag sa Korte Suprema. Namemeke umano ng dokumento huli sa entrapment operations. Exclusive dahil sa text, batang babae napahamak. Magbebenta ng tig-pipisong Tetra Juice. Bawal muna sa Maynila dahil posible umanong may magic sugar. OFW nanganak sa eroplano habang pauwi ng Pilipinas. UP Sunken Garden, pinuno ng lobo. Manny Pacquiao, pinag-iisipan na raw magretiro. At ano nga bang sikreto ng pagiging hot mama ni Jenilyn Mercado? Starstruck na si Rocco Nacino. Crush daw ang aktres. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po. 6 sa 9 na kandidato sa pagkapangulo ang binalaan ng Commission on Elections o COMELEC. Nilabag ni umano nila ang patakaran sa mga pagkakampanya, partikular sa tinatawag na campaign paraphernalia. Kinuhanan ng COMELEC ang mga iligal na mga campaign material umano ni na Senador Noynoy Aquino, dating Pangulong Joseph Estrada, Senador Richard Cordon, dating Secretary Gilbert Teodoro, Brother Eddie Villanueva, at Senator Manny Villar. Wala sa tinatawag na common poster area ang mga ito. Yung iba, mas malaki sa itinakdang sukat ng batas. May ganito rin umanong paglabag si Makati Mayor Jejomar Binay, si Bayani Fernando, si Nito Lapid, si Attorney J.B. Bautista at Ray Langit. Ipinagbabawal ng COMELEC ang pagkakabit ng campaign materials sa mga kalsada, tulay, pampublikong gusali, sa mga puno, poste, eskwelahan, simbahan at mga kahalintulad na lugar. Ang babala ng COMELEC, kapag hindi tinanggal sa loob ng 3 araw ang mga poster, baka makasuhan na ang mga nasabing kandidato. Kunyari, hindi nila tinanggal within the grace period that we give, then we will have to talk about legal action. That will be an election offense, and there will be the possibility of disqualification. Samantala, umalma ang ilang partido sa babala na yan ng COMELEC kaugnay sa paglabag umano nila sa patakaran sa tinatawag na campaign paraphernalia. Iginiit ng Partido Liberal ni Senador Noynoy Aquino na sumusunod sila sa mga patakaran ng COMELEC. Ihikayatin daw nila o hinihikayat daw nila ang kanilang mga volunteer na sumunod sa batas. Ang lakas kampi CM din naman ni Gilberto Teodoro Jr. ay aantayin daw muna ang reklamo bago maglabas ng tugon ang kanilang mga abogado. Handa naman daw ang partidong Bangon Pilipinas ni Brother Eddie Villanueva na alisin ang kanilang mga poster kung mapapatunayang labag ito sa batas. Ang hamon nila sa COMELEC, alisin sa loob ng 3 araw ang lahat ng mga poster sa mga puno at poste na kabilang sa mga bawal na lugar. Sa pagkakaalam naman daw ng Partido Nacionalista ni Senador Manny Villar, wala silang nilalabag sa lituntunin. Sinusubukan din daw nilang bantayan ang kanilang mga taga-suporta. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang reaksyon ng mga kampo ni na dating Pangulong Joseph Estrada at Senador Richard Gordon. Pinalampag ng iba't ibang grupo ang Korte Suprema. Pagtutulpo nila ito sa desisyon ng Korte na pwede pa rin magtalaga ng susunod na punong maestrado o Chief Justice, si Pangulong Arroyo. Nakatutok si Teresa Andrada. Sa ganitong paraan ipinakita ng mga rallyista ang kanilang ngit-ngit at galit sa 9 na mahistrado ng Korte Suprema.
Taksil raw sa bayan ang siyam na pumabor sa midnight appointment ni Pangulong Arroyo ng susunod na Chief Justice. Iba-ibang grupo ang nakisa sa kilos protesta kaninang tanghali. Kabilang dito ang ilang mga kilalang personalidad. Tingnan nyo Article 7 at makikita nyo walang distinction na ginagawa as to the kind of appointments that a sitting president is barred from making. Sa desisyon ng Korte Suprema, sinabi nito na hindi kasama sa appointment ban ang pagtalaga sa mga mahistrado ng kataas-taasang hukuman. Siyam na mahistrado ang pumabor dito. Masama rin daw ang loob ni Profesora Winnie Monson. Pwede ba? Supreme Court, can you please listen to us? Pwede ba? You do defend the Constitution instead of misinterpreting it? Kasama rin sa nagrally ang presidentiable na si Jambi Madrigal. Ayon kay Madrigal, planchado na ang senaryo para sa failure of election. Meron na siyang electronic Garci. Yung army na sa kanya, yung pandaraya na sa kanya, na yun nakuha na niya yung judiciary. Babala naman ni Brigadier General Danilo Lim, di malayong mag-alsa na naman ng militar dahil sa desisyon ng Korte Suprema. Halata raw kasing minamaniobra ng Arroyo Administration ang Korte Suprema para maiwasang maparusahan sa mga krimen nito laban sa bayan. Pero ayon sa AFP, mananatiling tapat sila sa pagsunod lamang sa konstitusyon. Nakiusap din ng AFP Chief of Staff na huwag namang kaladkarin sa usapang politika ang AFP. Please do not drag us into politics. We have a mission to do. If you want us to serve the people better, then leave us alone. Allow us to do our job. Sagot naman ng palasyo, disiplinado ang hukbo at tapat sa pagsunod sa batas at chain of command. Maari ang military mag-take over. Maari, I'm not saying. Maari. As military juntas have taken over in several countries, especially in Southeast Asia. So you're saying it could be a junta? It could be. Ayon sa Korte Suprema, maaari namang maghain ng motion for reconsideration imbis na magrally. In big cases like this, emotions run high. But the court will have to decide with reason. No? We cannot be swayed by emotion. Nanindigan din ito sa ibinabang desisyon. Mas mabuti na raw na ang incumbent ang magtalaga kesa gawin ito ng susunod na Pangulo. Who will be more independent? That newly appointed Chief Justice appointed by the President who is subject to electoral protest? Or that Chief Justice who was appointed by the previous President who does not have any electoral protest? Ang Chief Justice rin daw kasi ang didinig ng mga electoral protest ng mga kandidato sa pagkapresidente at vice-presidente. Pinaghahandaan na ng ilang grupo ang paghahain ng motion for reconsideration. Bago ang retirement date ni Chief Justice Reynato Puno sa May 17, inaasahang lalabas na ang pinal na desisyon. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Naglunsad ng operasyon ng mga otoridad laban sa isang taong sangkot umano ng pamimiki ng mga papeles sa AFP Finance Center. Milyong-milyong piso raw ang nawawala sa pondo ng militar dahil sa iligal na gawain ito. Nakatutok si Emin Sumangil. Unang nakipagkasundo ang target na makipagkita sa police asset sa loob ng Campo Aguinaldo. Kulang isang oras ang lumipas, hindi lumutang ang target ng operasyon. Pasok ako, gusto mo. Muling nag-text ang suspect sa asset. Sa istasyon daw siya ng MRT sa Cubao, makikipagkita. Ilang minutong pinostehan ng pulisya ang area. Ang police asset muling pinadalhan ng text message ng suspect. Sa kalip na sa MRT station, sa fast food section daw ito lulutang. Pumesto na ang mga pulis. Hindi na nagtagal. Inaresto na ang suspect makatanggapin ang 50,000 pisong budol money. Ito ang aktwal na operasyon ng PNP, CIDG at AFP sa suspect na si Josie Corsillas Pluma. Si Pluma ang sinasabing isa sa mga binabayaran at nagmamaniobra ng mga peking papeles sa AFP Finance Center. Ano ba talaga ginamit o napag-utusan lang? Napag-utusan nila. We have been cleansing our payrolls, especially of remarried wives of our retired personnel. So, ibig sabihin, milyon-milyon ang nadadaya sa gobyerno pag nagagamit nila ito. Sa investigasyon, lumilitaw na kapalit na 50,000 pisong bayad, nakakapag-produce ng mga peking dokumento ang suspect
mula sa National Statistics Office para patuloy na makakuha ng pensyon ang mga asawa ng sundalong mga namatay kahit muling nakapag-asawa na. Ayon sa AFP, milyong-milyong pisong pondo ang nawawala sa kasundaluhan dahil sa mga umunoy racket na ito. Tinutumbok na rin nila ang mga opisyal ng NSO at AFP na sinasabing koneksyon ng suspect sa operasyon na ito. Nakalagay sa batas as a condition of a continuous pension, dapat manatili siyang not married for the rest of his life or her life. So pag nag-remarry siya, dapat putol na. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Sa mga mahilig makipag-text mate, huwag basta-basta magtitiwala sa inyong ka-text. Sa Bulacan, isang batang 11 taong gulang ang dinukot at pinagsamantalahan umano ng kanyang ka-text mate. Nakatutok si Jiggy Manicad. Exclusive. Sa bilangguan ng San Rafael, Bulacan Police, nakakulong si Maria Sherwin Barredo, 30 taong gulang at cook sa isang karinderya. Naharap siya sa mga kasong kidnapping at 2 counts ng rape. Ang biktima, ang 11 taong gulang na batang itatago natin sa pangalang Jessa. Base sa medical legal report ng PNP, lumabas na positibo sa panggagahasa ang bata. Merong tinatawag na sugat sa ng ating biktima. Sa investigasyon ng pulisya, tinangay raw ng suspect ang bata mula March 8 hanggang sa matagpuan ito ng kanyang ama noong March 12. Nagsimula ang ugnayan ng dalawa nang minsan mag-text ang bata para hanapin ang kaibigan ni Sherwin na una nitong nakilala. Naging textmates na sila mula noon hanggang sa nakumbinsi nga ng suspect na magkita sila. Noong March 8 daw, sinundo nito ang biktima sa Bulacan. Nung time na yun, nagsasabi siya sa akin ng mga problema niya. Na anong problema doon? Problema niya sa parents niya kasi magkahiwalay po raw yung mami at daddy niya. So pinakikinggan ko lang yung mga niya, minsan pinapayuhan ko siya. Mismo ang ama ng bata ang gumawa ng paraan para mahanap ang sariling anak. Mula sa Bulacan, nakaabot ang ama ng biktima sa Maynila, sa Narciso, Quezon, at hanggang sa masisikip na kaling ito sa Caloocan sa pamamagitan lamang ng pagtatanong. Hanggang sa matunto nila mga kaibigan ng suspect na nagturo naman kung saan dinala ang biktima. Ang nasa isip ko lang, nawawalan ako ng anak, napakahirap. May time na kailangan patatagin ko loob ng asawa ko, pero ako naman mismo naiiyak din. Pag ayokong lumuha, ayokong magpakita ng hina. Ayon sa suspect, hindi niya alam na minor de edad pa lang kanyang textmate. Nag-text kami dalawa hanggang sa naging kami. So hindi ko po alam na minor de edad siya kasi ang panggap niya po sa akin is 18-17 years old. Yun po talagang niya sa akin. Kaya hindi po pumasok sa isip ko na 11 years old lang siya. Pero para sa pulisya, maliwanag ang motibo ng suspect. Through text, pagkatapos yayain mo at kunin mo yung isang minor de edad at hindi mo ipapaalam sa kanyang mga magulang, ay isang pag-iisipan na po na bagay na talagang may motibo, no? Na ibig sabihin ay talagang hindi niya tato isusole sa mga magulang. Jiggy Manicad, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Pilit na bumabangon ng mga residenteng nasunugan sa Tondo, Maynila kahapon. Pangunahin nilang problema ngayon ay ang kanilang titirhan. Si Dano Tingkungko, naka-Alerto 24. Ilang oras matapos matupok sa sunog ang 50 bahay sa lugar na kung tawagin ay Choco sa Herbosa, Tondo, Maynila. Kanya-kanyang paghanap na matutuluyan ng mga nasunugan para mairao sa magdamag. Ang karamihan ay isa-isang daycare center nagpalipas ng gabi. Ang iba ay piniling bumalik sa kanilang mga nasunog na bahay at gamit ang mga kumot at banig ay dito na lang natulog. Nagtungo sa lugar ang GMA Kapuso Foundation para bigyan ng pagkain, tubig at banig ang mga nasunugan. Kahit madaling araw na amoy na amoy pa rin dito sa Choco ang usok ng nangyaring sunog dito kahapon ng umaga. Patuloy na paalala sa mga residente dito ng kanilang mga naabong tahanan at mga nawasak na pinaghirapan. Karamihan sa mga nasunugang piniling manatili sa kanilang natupok na tirahan, hindi pa rin halos matanggap ang nangyari. Patuloy nilang binabantayan ang kanilang mga tahanan kahit halos wala nang natira rito. Tulad na lang ng bahay ni Margo Melchor. Hindi ka halos dito? Ay, hindi. Dito kami. Dito na kami tumanda. Nagkaanak. Kaapo. Amin yan. Hindi pa rin malinaw sa mga taga rito kung ano ba ang tunay na nangyari. Kung may nanabotahe o sadyang aksidente lang ang nangyari. Pero anuman ang tunay na kwento, hindi na raw ito mahalaga sa kanila.
Ang mas mahalaga raw ay kung paano nila maibabangon ang kanilang mga sarili. Hindi naman natin pare-parehong kagustuhan yung nangyari na yan. Kaya wala naman po siguro tayong dapat sisihin. Pero hindi ko maliwanag sa inyo. Hindi pa po, kasi lalo sa panahon na ito, magulo pa po isipan namin. Dano Tingkong, naka-alerto, 24. Si Senador Marroas naman ang sumalang sa Ikaw na ba, the Vice Presidential interview ng DCWB kanina. Ibinida niya ang kanyang tinatawag na track record sa bike patama sa maigpit niyang katunggali. Nakatutok si Claire Delphine. Sa mga survey, komportable si Senador Marrojas sa kanyang lamang sa ibang vice presidential candidates. Hirit ang pambato ng Liberal Party, di naman daw magiging lugi ang taong bayan kung sakasakaling totohanin ang mga survey. Mahaba raw kasi ang karanasan niya sa parehong executive and legislative branches ng gobyerno. Siya nga raw ang utak ng pag-usbong ng call center industry sa Pilipinas nang maging DTI Secretary. Isa naman lang po dyan ang naging arkitekto, halimbawa, ng BPO. Di pa raw nila napag-usapan ang karagdagang posisyong hahawakan niya sa ilalim ng Aquino administration sakaling manalo sila ng kanyang running mate. Pero ang track record na raw niya ang makapagsasabi na kaya niyang gampanan ang anumang posisyong ibibigay sa kanya. Di naman niya naiwasang magpatutsada kay Senador Loren Legarda, ang pinakamaigpit niyang katunggali sa vice presidential race. Hindi ko ma-drawing sa kaisipan ko na sasanib siya sa kay Senador Villar. Matapos niyang masabi lahat ng sinabi niya laban sa kay Senador Villar. Corrupt daw si Villar. Lahat ng sinasabi niya, walang liderato si Villar. Ang kanyang posisyon sa iba't ibang issue, anti-wetting daw siya pero di raw siya tutol sa mga legal gambling activity basta't ilagay sa kamay ng pribadong sektor. Sa charter change, di raw ito kailangan. Sa pagpapatupad ng batas daw kasi may problema. At sa family planning, siya raw ay para sa responsible parenthood, no to abortion pero di raw dapat panghimasukan ng Estado ang pribadong pagpapasya ng mga mag-asawa. At gaya ng tanong sa ibang vice presidential bets, kung papalaring maging pangalawang pangulo pagkatapos ba ng termino niya ay tatakbo siya sa pagkapangulo, hindi pa raw ito matiyak ni Rojas. Pero maaring clue na ang sagot niya sa tanong kung nagsisisi ba siya sa pagpaparaya kay presidential candidate Noynoy Aquino. Walang pagsisisi. Hindi ko madidenay. Pinangarap ko na maging pangulo bilang kasangkapan, bilang pamamaraan para makatulong sa ating bansa. Claire Delphine, nakatutok 24 oras. Kumambyo ang party list group na Akap Bata sa gitna ng mga batikos. Isa na riyan ang pag-uugnay sa kanila sa pambato ng Nationalista Party na si Senador Manny Villar. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa skin lang. Naninindigan ng party list group na Akap Bata. Wala itong kaugnayan sa standard bearer ng Nationalista Party na si Senador Manny Villar. Pero ang kanilang patalastas, halos walang pinagkaiba sa campaign ad ni Villar. Maging sa kanilang Facebook account, nakasubscribe ang Akap Bata sa official fan page ni Villar. Tanong tuloy ng grupong Pera't Politika, di kaya ginagamit ni Villar ang party list group para malusutan ng 120-minute limit sa TV ads? Apparently, some are being created not so much to advocate minority interests or the underrepresented sector, but to get around the campaign finance laws. So it ties up also with the corruption of the whole party list system. Akap Bata, nagsimula po to as a non-government organization. So 8 taon na po ito. Hindi po pwede na kasali na siya nung 8 taon pa. Lahat ay pwedeng gamitin ang aming jingle. Lahat ay pwedeng gamitin yan. Pwedeng gamitin ng Comelec yan. Available naman ang mukha ko sa lahat. Okay lang. Wala raw ginagawa ang Villar Camp para paikutan ang limitasyon sa pangangampanya. Basta kami ay hindi kami lalabag sa batas. Naintindihan namin yung aming ginagawang strategy at ang mga kalaban naman namin meron din strategy. Pero napupulaan ang Akap Bata dahil tila taliwa sa kanilang atikain ang paglalaan ng pondo sa political ad. If you have 23 million in ads, you don't seem to be that poor or marginalized. Sa kanilang Facebook account, hinikayat ng Akap Bata ang mga kandidato na imbes na maglaan ng milyong-milyong piso sa mga political ad,
pakainin na lang daw ang milyong-milyong batang nagugutom. Ang isang 15-second television commercial daw na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso, kaya nang magpakain ng 167 bata sa loob ng 6 na buwang daily feeding program. Ayon sa Akap Bata, galing sa mga pribadong individual na ayaw magpakilala ang ipinampondo sa kanilang TV ad. Para maging popular, para pag-usapan, at ang pangunahing layunin po kasi talaga namin ay mabigyan po ng atensyon talaga ang mga bata. Yun nga lang medyo controversial. Pangunahing prioridad daw nila ang pagsusulong sa interes, karapatan at kapakanan ng mga bata at hindi raw sila kailanman pagagamit kanino man. Sangayon din sila sa pagmamonitor ng pera at politika sa mga kandidatong lumalabag sa election law. Pero sana raw, mas pagtuunan ng mga kahinahinalang party list group na hindi kumakatawan sa marginalized sector. Tina Panganiban Perez, sa Hatutok, 24 Oras. Ipinagbabawal muna ng city government ng lungsod ng Maynila ang pagbibenta ng tigmamisong Tetra Pak juice na hindi kilala ang brand o walang address ng pagawaan. Posible raw kasing ginamitan ito ng magic sugar na nakaka-cancer. Nakatutok si JP Soriano. Sa tagong bahagi ng Santo Cristo Street, Divisoria, nakakita ang City Health Inspector ng mga hinahanap nilang murang Tetra Pak juice. Agad silang kumuha ng sample para ipasuri sa Food and Drug Administration. Kaduda-duda raw ang nasabing Tetra Pak juice na bukod sa di kilala ang brand, ay niwala nakasulat na address ng pinaggawa nito at expiration date. Baka raw may sangkap ito na magic sugar. Pero di raw kilala na nagtitinda ang nagbenta sa kanila ng mga di kilalang Tetra Pak juice. Pero mas mabuti po, i-test ninyo para kung ipagpapatuloy namin pagtitinda niyan o hindi. Pinahinto na ng City Health Office ang pagbenta ng mga juice na ito. Apila rin sa mamimili na wag munang bumili ng mga ganitong Tetra Pak juice. Hindi natin malaman ngayon kung sino yung nagsusupply nito kasi tinigil na raw. So kailangan matest talaga muna. Kaya ang pinaka-advise namin, wag na muna sanang bumili. Kaya ang aling ito, agad binalik ang mga tipipisong Tetra Pak juice. Hindi na siyempre, takot din ako, baka mamaya pati ko oo. Squelch the doubts of the general public that these are easily available in the markets or it's a general thing that is used today. Then we can probably test it and see if it does contain magic sugar. Bukod sa mga murang Tetra Pak na juice, kumuha rin ng sample ang City Health na mga walang brand at tingi-tinging powdered juice at powdered shakes. Nag-ikot din sila sa Divisoria Market para tignan ang mga tindang asukal ng ilang stalls. Wala naman sila nakitang magic sugar. Ang Manila Police District naman, nagpaskil na ng mga tarpaulin sa iba't ibang palengke at bangketa sa Maynila na nagbabala sa publiko sa pagbenta at paggamit ng magic sugar. Nakasulat sa karatula ang itsura ng magic sugar at kung saan pwede magsumbong ang publiko. Pinaalahanan din ng mga pulis ang mga vendor. Masama sa masama sa kalusugan ng tao ito Ayon sa DOH, maaaring makamatay ang magic sugar kapag napadalas at napadami ang pagkain ng isang tao dito. Atay at bato raw ang maaaring maapektuhan. Ilan sa mga sintomas ng pag-expose sa magic sugar ay pagkakaroon ng lagnat, pananakit ng ulo at paninilaw ng balat. At habang inaantay pa ng City Health Office ang resulta ng mga test, patuloy raw ang kanilang gagawing survey at pagmumonitor sa iba't ibang tindahan dito sa Maynila. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Walang pasidlan ang tunga ng mga magulang kapag nagsisipagtapos na o gumagraduate na ang mga bata, gaya sa Musmos Daycare Center sa Tondo, Maynila. Nakatutok si Marisol Abduraman. Suot ang mga puting toga. Masaya ang mga bata nagtapos kanina sa Musmos Daycare Center sa Parola, Tondo. Ang daycare ay tinatar ni Jundukat 5 taon nang nakararaan. Matatanda ang si Jundukat ang nang-hostage sa mga batang estudyante na naturang daycare na papunta sana sa isang field trip noong taong 2007. Nakadalo si Dukat sa okasyon dahil nakapagpiyansa na siya. Ang mga bata, excited sa program at excited na rin daw na tumuntong sa elementarya. Kasi dati hindi ako natututong magsulat, ngayon marunong na. At kahit mga musmus pa, may mga pangarap na raw ang mga chikiting. Gusto ko na agad maging doktor. Ano gusto mo maging paglaki mo? Maging doktor. Bakit gusto mo maging doktor? Gusto ko pong tulungan ni mga Siyempre, kung masaya ang mga bata, wala nang tutumbas-bas sa kasayahan ng mga magulang. Sulit na raw ang gastos. Nakagraduate na rin po siya ng kahit nasa kalagayan namin sa buhay na mahirap lang po kami. Magaang naman po sa loob namin. 65 na kinder nagtapos ngayong taon.
Mas kakaunti kumpara noong nakaraang taon. Aminadang mga guro ng kapos sila sa budget. Lahat ng gamit namin sa school, free. Para aliwin ang mga bisita at mga magulang, syempre may presentation ang mga bata. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Meron pong mahigit 400 kandidato sa eleksyon sa Mayo na tila walang kahirap-hirap sa kampanya. Wala kasi silang kalaban. Karamihan sa kanila ay kaalyado ng administrasyon. Ang iba naman galing sa mga angkan ng mga politiko. Yan ang special report na tinutukan ni June Veneracion. Ang anak ni dating Pangulong Joseph Estrada na si Mayor J.V. Ejercito ay tatakbong congressman ng San Juan na walang kalaban. Sa lungsod naman ng Navotas, wala rin kahirap-hirap ang eleksyon para sa magkapatid na Tiangco. Si Mayor Toby Tiangco, tatakbong congressman. Ang kanyang kapatid si John Ray, ang kandidato sa pagka-mayor. Tig-isang boto lang ang kailangan para mailagay sila sa pwesto. Sa datos na nakalap ng GMA News Research, 468 ang kabuang bilang ng mga kandidatong walang kalaban sa Mayo. Karamihan sa kanila ay mula sa Administration Party, Lakas Kampi, CMD. 8 unopposed candidates sa pagkakongresista ay kaalyado ni Pangulong Arroyo, kabilang si dating Agriculture Secretary Arthur Yap. Kaya may mga kasanggan agad si Ginang Arroyo sa Kongreso kapag nanalo rin siya sa Mayo. Matunog pa naman ang usapang target niyang maging Speaker of the House. Sa bilang ng 468 na mga kandidatong walang kalaban, 180 ay mula sa mga munisipalidad. Halos kalahati ay nasa ARMM kung saan may mga unopposed ticket. Ibig sabihin, mula mayor pababa ay walang kalaban. Sa lugar din na ito, armas ang kadalasang sukatan ng kapangyarihan. Karamihan din sa mga walang kalabang kandidato mula sa tinatawag na political families. It's a source of major concern dahil demokrasya yung pinili natin. Ang ibig sabihin ng demokrasya, isang hallmark nito yung karapatan natin na magpalit-palit ng leader. Dagdag pa ng political analyst si Dr. Clarita Carlos, may mga unopposed na kandidato dahil pera ang dahilan. Masyado na kasing naging napakagastos ng ating eleksyon. Kaya't kahit may mga tao na talagang marubdob ang kanilang nasa na mag-serve, no? Bilang leader ay nangingimi na pumasok dyan. Isa sa pwedeng ipahiwatig ng pagtakbo sa eleksyon na walang kalaban ay ang mabisang serbisyong publiko na naibigay ng politiko. Pero sabi ng ilang eksperto, mas mabuti pa rin kung may pagpipilian dahil dito masusukat kung sino talaga ang gusto ng mga tao. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Unti-unti pong nauuso ngayon dito sa Pilipinas ang tinatawag na beatboxing. Boses lang po ang gamit, may musika na. Panoorin po natin itong pagtutok na ito ni Cesar Apolinario. Laway lang ang puhunan, tiyak na mapapaindak at mapapasayaw ka sa kinahuhumalingan ngayon ng ilang kabataan, ang beatboxing. Isa itong uri ng vocal percussion. Ginagaya ang pinagsamang tunog ng drums, turntable at iba pang instrumento at sound effects. Si Picoy Cruz kabilang sa grupong Beatbox Philippines, isa sa mga nagpapalaganap ng beatboxing sa bansa. Dati, ayaw akong bilan ng nanay ko ng drums. So, yun, nag-beatbox na lang ako. Yung kagandahan ng beatboxing kasi hindi mo kailangan ng instrumento, hindi mo kailangan bumili ng mga mamahaling gamit Utak mo lang. Unti-unting lumalawak ang komunidad ng mga seryoso sa beatboxing dito sa Pilipinas. Isa sa mga kasapi nito, ang singer na si Carlo David ng vocal group na Acapellas. Gamit ang stage name na DJ Dubious, si Carlo ang nagsisilbing backbone ng tunog ng grupo. Parang naroon di ba? Iba naman. Iba naman. Basic things that you have to know with beatboxing. 3 things lang yan. The bass, which is represented by the letter B, the hi-hat represented by the letter T, and the snare represented by P. So BTP. BTP lang yan, BTP. Right. Sa beatboxing, di na kailangan ng radyo o iPod. Boses lang ang puhunan, may musika ng kasalip. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Ang OFW na yan, nanganak po habang lumilipad ang eroplano niya.
Siger at negosyanteng si Claire de la Puente, pinaaresto. Reaksyon ni Aljur Abrenica sa pagkakabasura ng reklamo laban sa kanya. Jeneline Mercado, bakit kaya lalo raw sumisexy? Tututukan natin yan at iba pang mga balita. Sa hindi po kami magsasawa sa paalala, huwag magmamaneo kapag nakainom sa lungsod ng Quezon. Duguan ang isang lalaki matapos sumalpok ang kotse niya sa kasalubong na taxi. Si Oscar Oida, Naka-Alerto 24. Kahit halos duguan na ang buong katawan, di pa rin maiwan-iwan ni Louis Anthony Kwong ang kanyang nabanggang Toyota Corolla. Sinasabihan na siya ng mga tao roon na magtungo na ng ospital, pero tila mas gusto pa nitong matiyak kung aandar pa ang kanyang sasakyan kaysa mahinto ang pagtulo ng dugo mula sa kanyang ulo. Sa kaunahang bahagi ng sasakyan ni Kwong matapos itong salpukin ng kasalubong na taxi sa may E. Rodriguez Avenue, kanto ng Judge Jimenez sa Quezon City, pasado alas 12 ng hating gabi. Palibas ay di naka-seatbelt sa tindi ng impact. Umitsa ang katawan ni Kwong mula sa driver's seat at humampas ang kanyang ulo sa may windshield. Ayon kay Kwong, may kumat daw sa kanya kung kaya't napunta siya sa kabilang lane. Ang driver ng taxi na kabanggaan niya, mapalad namang di nasugatan sa pangyayari. Kasi sir, may kumat papunta rito sa Jimenez. Sa sobrang tuloy niya, hindi na siguro kumagat yung preno niya. Nag-change direction siya. Yung linya ko, hined-on ako talaga. Sir, ganun. Ako tinumbok. Suspecha pa nila. Under influence of alcohol sir. Paano mo nalaman? Nangangamoy sir. May alak. Kalaunan, pumayag na rin magpahatid sa ospital ang sugatang biktima. Paalala ng mga otoridad, may dahilan kung bakit mariing ipinagbabawal ang pagmamaneho ng nakainom. Tandaan daw sana na di lamang sariling buhay, kundi pati buhay ng iba ang isinusugal sa tuwing susuway natin ang batas na ito. Sa mga driver na kung gustong magmaneho, iwasan nila yung uminom ng alak. Oscar Oida, Naka-Alerto 24. Chika Minute! Tila nabunutan daw ng tinik si Aljur Abrenica matapos madismiss ang reklamong kinakaharap niya. Inamin ni Aljur na naapektuhan nito ang kanilang pamilya. Makichika kay Lars Santiago. Mas maaliwalas ang mukha ni Aljur Abrenica ngayong na-dismiss ng Department of Justice ang reklamong acts of lasciviousness na isinampalaban sa kanya ng ina ng isang minor de edad na babae. Sa unang pagkakataon, ikinuwento ni Aljur kung gaano kalaki ang naging epekto ng kaso sa kanyang pamilya. Kami mag-aama, nag-aaway-aaway. Araw-araw, lagi talaga, hindi pa natapos yung kaso, laging nasa isip niya talaga. Ang GMA RT Center naman, nagsagawa rin ng sarili nilang pagsisiyasat. It's a matter also of verifying first what is the truth and what was right and what was wrong. Kasi mahirap din naman di ba, kung if we are defending pala somebody na we didn't feel who was really innocent and who was doing something bad. Kaya naman ang ibalita sa kanya ng kanyang abogadong na-dismiss ang kaso, napasigaw sa tuwa si Aljur. Gusto kong makita yung parents ko, tinawagan ko sila, na-relieve ako. Parang ang tagal ko na kasing iniisip yan. As much as possible, gusto namin na kaagad-agad matapos kasi alam naman namin kung ano yung totoo. Ngayong tapos na ang kaso, ayaw magtanim ng galit o sama ng loob ni Aljur sa babaeng nagdemanda sa kanya. Patawad ko na po sila. Sabi nga po ni Ma'am Ida, kailangan ko rin pong tanggapin yan. Malaking leksyon daw ang natutunan ni Aljur sa nangyari. Masyado magtitiwala, piliin yung mga sasamahan mong tao at yun lang iwas na sa mga masyadong crowded na tsaka hindi mo masyadong kilala ng mga tao. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Mamaya Jeneline Mercado, ano kaya ang secret at lalong sumisexy? Tutukan yan. Susunod! Sa Amerika, bangkay ng babae sinilid sa kama sa isang motel. Claire de la Puente pinaaresto. At Ogie Alcacid, ipinagtanggol si Arnel Pineda sa mga pambabatikos. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. Naniniwala ang UP
College of Law na mali ang interpretasyon ng mga maestrado ng Korte Suprema para payagan si Pangulong Arroyo na magtalaga ng bagong Chief Justice. Nakatutok si Chino Gaston live mula sa UP Diliman. Chino. Mel, kakatapos lamang ng candle lighting ceremony ng mga estudyante ng UP College of Law bilang pagtutol sa naging desisyon ng Korte Suprema. Kinasigo ng mga profesor ng UP College of Law ang anilay maling interpretasyon ng batas ng pahintulutan ng Korte Suprema ang Pangulong Arroyo na magtalaga ng susunod na Chief Justice. Malinaw daw kasi sa batas ng appointing power ng Pangulo ang sinisikil ng election appointment ban. Dapat daw hanggang appointment sa hudikatura ay kasama rito. We have loosened the doctrine so terribly that you can no longer make heads or tails of how the court will decide. Noong 1998, binasura ng Korte Suprema ang appointment ni dating Pangulong Ramos ng 2 trial court judge dahil na-appoint ang mga ito noong appointment ban period. Dahil dito, maaring maapektuhan din daw ng desisyon ng Korte ang investor confidence dahil pabago-bago ang interpretasyon ng batas. I think it will worry investors. It should worry investors because if I'm going to put in billions of dollars into your economy and have it in capital outlays and make it permanent, then how am I sure that your laws will be read the same way by the Supreme Court? Nakikita rin nila ang kamay ng Malacanang sa desisyon. Bukod sa pansalag sa mga inaasang kasong ipupukol sa Pangulong Arroyo pagbaba niya sa pwesto, malaking papel ang gagampanan ng Supreme Court kapag may aberya sa eleksyon. If GMA is able to appoint the next Chief Justice, that next Chief Justice will be the Chief of the Presidential Electoral Tribunal. If something happens during these elections, then the person she gets to appoint as Chief Justice will be the one manning the post. Mel, bukod din sa candle lighting ceremony ay nagmarcha din ng mga estudyante sa palibot ng campus at naglatag sila ng itim na kabaong bilang simbolo umano ng pagkamatay ng judicial independence. Matatandang nakiusap ang Malacanang na huwag nang bigyang kulay politika ang naging desisyon ng Korte Suprema. Mel? Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Chika Minute! Ipinagtanggol ni Ogie Alcacid si Arnel Pineda sa gitna ng mga pagbatikos dahil sa pagkakaawit niya ng lupang hinirang sa laban ni Manny Pacquiao. Ayon kay Ogie, bahagi ng artistic expression ni Arnel ang rendition niya sa national anthem. Ang mahalaga raw, inawit niya ito ng buong puso. Pabor din si Ogie na baguhin ang batas kaugnay sa pag-awit ng lupang hinirang. Parang hindi na maging issue ang iba-ibang interpretasyon ng mga umaawit nito. Naniniwala ko na ang interpretasyon ni Arnel ay kanya yun di ba? Artistic expression niya yun. Mali naman na kumbaga parusahan natin si Arnel for being of service to the country. More chika coming up. Back to you, Mike. Salamat, Pia. Wala pong duda na naabot na ni Manny Pacquiao ang rurok ng tagumpay sa kanyang karir sa boxing. Pinag-iisipan na nga ba ni Pacpa na magretiro? Nakatutok sila, Laroque. Tinaguri ang pound-for-pound king na iukit ang pangalan sa kasaysayan ng boxing sa pagiging kauna-unahang boksingerong nakakuha ng belt sa 7 weight divisions. Once again, he will step into the ring to lead us to another victory. Pawis, okay lang yan sa loob ng ring. Kaliwat ka ng endorsements sa Pilipinas maging sa abroad. Tinaguri ang ika-6 sa pinakamayamang atleta ng Forbes magazine, kasama ni na NBA star LeBron James at Phil Mickelson ng golf. Ano pa nga ba ang mahihiling ni Manny Pacquiao? Una nang sinabi ni Manny na napag-usapan daw nila ng kanyang trainer na si Freddie Roach ang layo ng kanilang narating sa larangan ng boxing. Hindi raw nila inasahan na makakamit nila ang tagumpay at pagkilala na kanilang natatamasa ngayon. Sa katatapos na laban nila ng Aprikanong si Joshua Clottey, ano ba ang tumatakbo sa isip ngayon ng pambansang kamao? Maaring lalaban pa, maaring hindi na. Ganun, ano lang yan Pwede na nga ako magretiro Pero sa kabilang banda, nananalaytay pa rin ang dugong atleta. Mayweather? Malaking posibilidad. Na Mayweather? Hindi, malaking posibilidad sa dalawa na makalaban ko. So yung kumbaga sila yung next in line mo? Sila yung dalawa na nasa next in line mo? Pwede, maaari.
Pero ang mga tagahan ni Pacquiao dito sa Amerika, hati ng opinyon. Wag muna hanggang mayroon pa siya isang fight kay Mayweather. Yan ang pinakamalaking fight talaga. Sa palagay ko, private citizen na lang kasi politics is kinda like, you know, it also serves people. But I don't think politics is the best way. Kahit dalawa pa. Yeah. Dahil siya ay nasa in his prime. Kung ano man ang maging desisyon ni Pacquiao, yan ang tiyak na aabangan. Magretiro man o hindi pa ang pambansang kamao, ang tanong ng ilan, sino kaya ang susunod na Manny Pacquiao na siyang magbibigay karangalan at pagkilala sa mga Pilipino sa bawat sulok ng mundo? Mula rito sa Los Angeles, California, Lala Roque nakatutok, 24 oras. Susunod! Anak ni Tony Rose Gaida patay matapos mahulog sa gusali. Dating aktres na si Sita Astaos, pagala-gala na lang daw. At hot mama na si Jeneline Mercado, handa kayang mag-pose uli sa Men's Magazine. Sus na lang. Sa Amerika, isang bangkay ng babae ang isinilid sa loob ng kama ng isang motel. Halos 2 buwan nang nawawala ang biktimang si Sony Milbrook. Nauna nang naghalughog sa motel ang pulisya, pero wala silang nakita. Pero dahil sa masangsang na amoy, muling hinalughog ang kwarto at natagpuan sa loob ng frame ng kama ang bangkay. Ayon sa may-ari ng motel, marami na raw ang umupa sa kwarto matapos ang pagkawala ni Milbrook. Suspect sa krimen, ang boyfriend ng babae na huli niyang nakasama sa motel. Naaalala niyo pa po ba yung dating aktres si Sita Astaos? Madalas daw pagala-gala na lang siya ngayon. Kamustahin natin siya sa pagtutok na ito ni Vicky Morales. Anong kala mo sa Porselanang kutis, magandang tindig. Okay, in 1 minute. Mahusay din sa Inglisan, diyan kilala si Sita Astaos. Baby girl, how are you? At sumabak din sa mundo ng politika bilang konsehala sa 5 distrito ng Maynila. Ngunit may kumakalat na balita na ang dating artista ay madalas sa kalsada. Ang estado at ikinikilos niya, malayo raw sa dating Sita na ating nakilala. Nag-iisa lang at wala rin daw hanap buhay sa ngayon. The rumors are true. They have this thing now they call the radio frequency locator. So when you see me talking to myself, it's because the radio is on and I'm actually talking to a person. Kaya naman nangangamba ang mga dating kasama sa estado ngayon ng kaibigan. Siguro kung merong kamag-anak si Sita at mahal na mahal namin siya, so nananawagan kami sa relatives and talagang very very close kay Sita na dumamay kayo sa kanila. Ano ang kapalarang naghihintay kay Sita Astaos? Ito at ang nakahahabag na kwento ng batang kung tawagi baboy o aswang ang mapapanood bukas sa Wish Ko Lang. Naglabas ng warrant of arrest ang Court of Tax Appeals laban sa mga awit at negosyanteng si Claire de la Fuente. Ito'y dahil umano sa hindi niya pagbabayad ng tamang buwis para sa pag-aari niyang bus company. Sa tala ng Bureau of Internal Revenue, umabot daw sa 417 million pesos ang buwis na hindi binayaran ni de la Fuente mula 1997 hanggang 2004. 20,000 piso ang tinakdang piyansa. Hindi pa nabibigay ng pahayag si de la Fuente ukol dito. Sa istorya kahapon, ilang taga-barangay Libertad sa Tayug, Pangasinan ang aminadong ginagawang pulutan ng pusa. Adobo ang kadalasang luto nito. Paglilinaw ng ilang taga-Tayug, di karaniwan ang pagkain ng pusa sa kanilang lugar at lalong hindi paboritong pulutan. Susunod! OFW na yan, inabutan ng panganganak sa aeroplano. Anak ni Tony Rose Gaida patay matapos mahulog sa gusali. UP Sunken Garden nagbistulang dagat na mga lobo. Jeneline Mercado, ano kaya ang masasabi sa paghanga sa kanya ni Rocco Nasino? Malalaman natin sa
Isang pawikan ang napadpad sa pangpang ng Manila Bay malapit sa punong tanggapan ng Philippine Coast Guard. 15 pulgada ang kanyang haba. May timbang siya na 10 kilo. Mahina na siya nung una makita pero kalaunay lumakas na rin. Yung palo, masakit? Masakit yun. Malunod. Ngayon lang nga ito lumakas eh. Ayon sa Coast Guard, 3 taon na raw ang nakaraan nang huli silang may nakita na pawikan sa bahagi niyan ng Manila Bay. Baka nakawala raw yung pawikan na yan mula sa mga fish pen o naligaw mula pa sa Bataan. Nakipag-ugnayan na ang Coast Guard sa Protected Area and Wildlife Bureau para dun ilipat ang pawikan na yan. Isa pong OFW na pauwi dito sa Pilipinas ang napaanak ng di oras sa loob ng eroplano. Ang tumutok kay si Cara David. Bakas ang tuwa at pasasalamat sa mukha ng OFW na si Maylene Molina nang dumating siya sa Pilipinas kagabi. Isang factory worker sa Dubai. Kasama ni Maylene na umuwi ang kanyang sanggol na si SQ. SQ ang ipinangalan sa bata dahil isinilang ito sa loob ng Singapore Airlines Flight SQ491. Akala ko po kasi parang normal lang po kasi nung 3 weeks past po naglakad-lakad po kami ng bis kasama ko yung mga kaibigan ko na ganun din po yung nangyari. Hindi po ako nakapasok sa work. Akala ko lang po, ganun lang po na sumakit lang po, normal na sakit. 8 buwang buntis si Maylene. Sa patakaran ng mga airline company, hindi na dapat sumasakay ng eroplano ang mga babaeng 32 to 36 weeks pregnant. Pero itinago ni Maylene ang kanyang tunay na kalagayan sa airline crew nung sumakay siya ng eroplano noong March 12. Ang problema, pagsakay niya ng eroplano, sumakit ang kanyang puson at pumutok ang kanyang panubigan. Nagsabi siya sa aming crew na siya pala 8 months pregnant. So, kaagad-agad naman tinulungan sila ng crew at naghanap ng doctor on board. And we're lucky that meron kaming doctor on board. So, tinulungan siya ng crew at doctor na iluwal yung baby. Ibinaba sila sa Singapore at dinala sa isang ospital doon at matapos ang ilang araw ng pamamahinga, nakauwi na sa Pilipinas ang mag-ina. Nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon dahil siya po sa akin, bumabay po sa pangalan ako, even though wala po ang parents ko. Cara David, nakatutok 24 oras. Si Mel Tiangco, ang Patay ang anak ng aktres sa TV host na si Tony Rose Gaida matapos mahulog sa isang gusali sa Mandaluyong. Mag-aalas 5 na madaling araw kanina, natagpuan ang katawan ni James Edward Lim, 26 years old. Nahulog daw mula sa 4th floor ng gusali. Iniimbestigahan kung talagang nahulog siya o kung sadyang tumalon. Inaalam din kung may foul play. Nakremate na ang labi ni Lim at nakatakdang dalhin sa Santuario de San Jose sa Green Hill, San Juan. Hindi pa nagbibigay ng pahayag sa ngayon ang pamilya ni Tony Rose. Simple lang daw ang sikreto ni Jenelyn Mercado kung bakit siya nananatiling hot mama. Alamin yan sa chika ni Lars Santiago. Halos lahat ay nakapansin na lalong sumeksi si Jenelyn Mercado nang dumating siya sa press conference para sa pelikulang Working Girls 2010. Hindi raw diet ang sikreto ng balingkinitan niyang katawan, sabi ni Jenelyn, kundi ang pagtakbo at biking. Nagra-running lang talaga ako sa subdivision. Bumili na ako ng bike, tapos nag-bike na ako. Ngayong lalong gumanda ang katawan ni Jen, marami ang nagtatanong kung payag ba siyang muling mag-post sa men's magazine. Oo naman, pero lagi naman ako, diba? Kilala naman ako ng lahat ng tao na pagdating sa mga ganyan, talagang may limit parate. Sa Working Girls, ginagampanan ni Jen ang papel ng isang single mother. Madrama ang role at may mga eksena pa siya sa magaling ding dramatic actress na si Iza Calzado. Siyempre nakakakaba, pero diba, nakasama ko na naman si Ate Isa way back pa, Encantadia days. Tapos ano pa ba, Eternity ba yun? Yan. Mabait talaga, very professional at napakagaling na artista. Wala raw nanliligaw kay Jen ngayon, pero okay lang daw ito sa kanya. Pero tila naman napukaw ng kagandahan ni Jen ang atensyon ng starstruck 5-second prince na si Rocco Nacino. Hindi napigilan ni Rocco na ibulalas ang sobrang paghangang naramdaman niya nang makita niya si Jen sa set ng sininovelang Gumapang Kasalusa. He's a nice person, very friendly. And ano siya, makwento siya. Tapos ano pa ba? Mabait siyang tao. At nang sabihin ng isang kaibigan kay Jen na 23 years old si Rocco, mabilis ang naging sagot ng aktres. 22 lang ako. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. That's it for
for Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia! At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Patuloy po kayong tumutok sa 24 oras sa Sabado at Linggo. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiang. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.